Sa likod ng mga balitang tungkol sa Freedom of Navigation Operations at sunod-sunod na joint military exercises, may mas malalim at mas sistematikong estratehiya ang Estados Unidos sa Pacific. Hindi ito simpleng pagpapakita lamang ng presensya o pakikipag-alyansa sa mga kaibigan at partner nito sa rehiyon. Sa halip, ito ay isang malinaw, pinag-iisipan at pangmatagalang plano upang pigilan ang patuloy na paglawak ng kapangyarihan at impluensya ng China. Para sa Beijing, ang galaw ng US sa Pacific ay hindi tinuturing na depensibo, kundi isang direktang banta sa kanilang seguridad at regional ambition. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit lalong tumitindi ang tensyon sa buong Asia-Pacific at bakit mas nagiging agresibo ang retorika ng magkabilang panig. Ang tanong ngayon, ano ba talaga ang plano ng US na labis na kinakatakutan ng China? At bakit nila papalapit ang rehiyon sa isang mas malaking komprontasyon na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa mundo? Ang sentro ng plano ng US ay ang tinatawag na Indo-Pacific Strategy. Isa itong komprehensibong balangkas na sumasaklaw sa seguridad, ekonomiya at diplomasya. Layunin itong panatilihin ang dominasyon ng Amerika sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan at seguridad sa buong mundo, partikular sa mga dagat at choke point na critical sa global economy. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng global trade, langis at mga supply chains na nagpapatakbo sa ekonomiya ng maraming bansa. Para sa US, ang pagkawala ng impluensya sa Pacific ay katumbas ng paghina ng kanilang pagiging superpower at kakayahang magdikta ng pandaigdigang kaayusan. Kaya't ang estratehiyang ito ay hindi lamang usaping military. Ito rin ay economic, diplomatic at technological na may pangmatagalang epekto. Ngunit para sa China, malinaw ang mensahe ng estratehiyang ito. Pinapalibutan at sinasadya silang pigilan sa paglawak ng kanilang kapangyarihan. At dito nagsisimula ang malalim na pangamba at takot ng Beijing. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng plano ng US ay ang sistematikong pagpapalakas ng mga alyansa nito sa Asia-Pacific. Ang Japan, South Korea, Australia at Pilipinas ay muling binibigyang halaga bilang mga frontline states na may critical na papel sa pagpigil sa paglawak ng impluensya ng China. Sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng AUKUS at Quad, mas pinatitibay ang military coordination, intelligence sharing at joint planning laban sa posibleng banta mula sa Beijing. Ang mga dating hiwa-hiwalay at kanya-kanyang estratehiya ng mga bansang ito ay ngayon ay mas organisado na, mas integrated at mas handa sa kolektibong aksyon. Para sa China, ang ganitong galaw ay hindi simpleng kooperasyon kundi parang muling pagbuhay ng isang Cold War-style containment strategy. At sa mata ng Beijing, walang duda kung sino ang tunay na target ng pagkakaisang ito. Malaki rin ang papel ng mga US military bases sa Pacific sa kabuuang estratehiya ng Washington, mula Japan hanggang Guam at ngayon pati sa Pilipinas sa ilalim ng EDCA. Unti-unting nabubuo ang isang strategic arc na epektibong nakapalibot sa China. Ang mga base na ito ay hindi lamang idinisenyo para sa depensa, kundi para sa mabilisang deployment ng tropa, eroplano, drones at advanced missile systems. Sa oras ng krisis o biglaang komprontasyon, kayang kumilos ng US sa loob lamang ng ilang oras, isang kakayahang nagbibigay sa kanila ng malinaw na tactical advantage. Ito ang isa sa pinakakinakatakutan ng China. Ang presensyang militar ng Amerika ay hindi lamang malakas kundi napakalapit. Para sa Beijing, ang ganitong setup ay hindi neutral na security arrangement, kundi isang direktang banta sa kanilang national security at strategic depth. Ang Taiwan ay isa sa pinakasensitibong bahagi ng plano ng US sa Pacific at itinuturing na pangunahing flashpoint ng rehiyon. Bagamat walang opisyal na kasunduan sa depensa, malinaw at tuloy-tuloy ang suporta ng Amerika sa Taiwan. Kabilang dito ang malalaking arms sales, patuloy na military training at masinsinang intelligence sharing na layong palakasin ang kakayahan ng Taipei na ipagtanggol ang sarili. Para sa China, ang Taiwan ay isang internal issue at bahagi ng kanilang soberanya na hindi dapat pinakikialaman ng ibang bansa. Ngunit para sa US, ang isla ay isang strategic choke point na mahalaga sa kontrol ng Western Pacific at sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Dahil dito, ang Taiwan Strait ay tinuturing ngayon bilang isa sa pinakadelikado at pinakamilitarisadong lugar sa mundo. Isang maling galaw, aksidente o maling kalkulasyon lamang ay maaaring magpasiklab ng isang digmaang lampas sa kontrol ng magkabilang panig. Hindi rin maihihiwalay ang teknolohiya sa plano ng US sa Pacific dahil ito ang nagiging bagong larangan ng tunggalian ng mga superpower. Ang kontrol sa semiconductors, artificial intelligence, cyber capabilities at advanced weapon systems ay bahagi ng mas malawak at mas tahimik na estratehiya ng Washington. Sa pamamagitan ng mahigpit na paghihigpit sa access ng China sa high-end chips at critical technologies, sinusubukan ng US na pabagalin hindi lamang ang military modernization, kundi pati ang long-term technological growth ng Beijing. Para sa China, malinaw na ito ay hindi simpleng kompetisyon sa merkado, kundi isang uri ng economic at technological warfare. Hindi na lamang ito labanan ng mga barko, eroplano at missile sa dagat at himpapawid, kundi laban ng utak, data at innovation. At sa modernong anyo ng digmaan, ang bansang may kontrol sa teknolohiya ang kadalasang nagdidikta kung sino ang may kalamangan at kung sino ang matatalo.
Ang South China Sea ay isa ring critical at hindi may iwasang bahagi ng plano ng Estados Unidos sa Pacific. Ang regular na Freedom of Navigation Operations ng US Navy ay nagsisilbing malinaw na paulit-ulit na mensahe sa China at sa buong mundo. Ipinapakita nito na hindi kinikilala ng Amerika ang malawak at kontrobersyal na territorial claims ng Beijing sa rehiyon. Para sa China, ang mga operasyong ito ay tinuturing na direktang pangimasok at sadyang provocation sa kanilang soberanya. Ngunit para sa US at mga kaalyado nito, ito ay mahalagang hakbang upang ipagtanggol ang international law at ang kalayaan sa paglalayag sa isa sa pinakaabalang ruta ng kalakalan sa mundo. Ang banggaang ito ng magkasalungat na pananaw ang patuloy na nagpapainit at nagpapalalim ng tensyon sa rehiyon. At sa gitna ng tunggaliang ito, maraming mas malilit na bansa kabilang ang Pilipinas ang hindi sinasadyang nadadamay at napipilitang pumili ng panig. Ang Pilipinas naman mga kapatid ay unti-unting nagiging isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng US sa Pacific, hindi lamang dahil sa kasaysayan ng alyansa, kundi dahil sa critical nitong lokasyon. Sa geostrategic na perspektibo, napakalapit ng bansa sa Taiwan, South China Sea at sa mga pangunahing ruta ng kalakalan sa rehiyon. Ang pagpapalawak ng EDCA sites at iba pang military arrangement ay nagbibigay sa Amerika ng mas malaking flexibility at mabilisang deployment capability sa buong rehiyon. Para sa China, malinaw ang kahulugan nito. Mas malapit ng presensya ng US sa kanilang pintuan at mas mahirap maiwasan ang surveillance at deterrence operation. Ito rin ang dahilan kung bakit binabantayan at sinusuri ng Beijing ng mabuti ang bawat galaw ng Maynila. Isa pang aspeto na labis na kinakatakutan ng China ay ang psychological at strategic pressure na dulot ng tuloy-tuloy na presensya ng US sa Pacific. Kahit walang aktwal na labanan, ang regular na military drills, joint exercises at freedom of navigation patrol ay nagpapadala ng malinaw na mensahe ng deterrence at kahandaan. Ipinapakita nito na handa ang US at ang kanilang mga kaalyado na kumilos anumang oras sakaling magkaroon ng krisis o hindi inaasahang pangyayari. Para sa China, ang ganitong presensya ay isang malaking hamon sa kanilang military planning at strategic calculations. Kailangan nilang gumastos ng malaki sa pagpapalakas at modernisasyon ng kanilang puwersa upang makasabay o makapaghanda sa potensyal na aksyon ng Amerika. Sa ganitong paraan, ang US ay hindi lamang pumipigil sa paglawak ng impluensya ng China, kundi epektibong pinapagod at pinipilit ang Beijing na maglaan ng resources, oras at enerhiya sa isang tuloy-tuloy na strategic competition. Ngunit hindi rin perpekto at hindi ganap na walang kahinaan ang plano ng US sa Pacific. Maraming bansa sa rehiyon ang ayaw mapilitang pumili ng panig dahil nais nilang panatilihin ang sariling soberanya at maiwasan ang direktang sagupaan sa pagitan ng dalawang superpower. Ang ASEAN halimbawa ay malinaw na nagsusumikap na manatiling neutral at umiiwas sa pagiging kasangkapan ng geopolitikal na laro. Ang labis na presensya ng US sa rehiyon ay maaaring magdulot ng backlash o diplomatikong tensyon sa mga bansang ito na maaaring magpahirap sa implementasyon ng estratehiya. Alam ito ng China at sinusubukan itong samantalahin ang anumang kahinaan sa diplomatikong network ng Amerika, gaya ng pagkakaiba-iba ng interes ng mga kaalyado at kapartner nito. Kaya't ang labanan sa rehiyon ay hindi na lamang militar, kundi isa ring malalim na labanan ng impluensya, tiwala at reputasyon. Sa ganitong komplikadong kalagayan, ang bawat galaw ay may malalim na epekto at ang sitwasyon ay mas nagiging mas mahirap asahan at pamahalaan. Para sa China, ang plano ng US sa Pacific ay hindi lamang simpleng presensya o alyansa. Ito ay isang malinaw na existential threat. Hindi lamang nito hinahadlangan ang mabilis na military expansion ng Beijing, kundi pati na rin ang kanilang ambisyong maging dominanteng kapangyarihan sa rehiyon sa hinaharap. Sa pananaw ng China, ang Pacific at mga karatig na karagatan sa lugar ay natural na saklaw ng kanilang impluensya at bahagi ng kanilang strategic sphere. Ang patuloy na presensya at aktibidad ng US ay tinitignan nila bilang direktang hadlang sa kanilang pangarap na national rejuvenation at sa posisyon nilang bilang pangunahing regional na puwersa. Dahil dito, tumugon ang Beijing sa pamamagitan ng agresibo at mabilis na military modernization, pagpapalawak ng Navy, missile systems at advanced technology programs. Ngunit ang tanong na bumabalot sa parehong panig ay hanggang saan mauuwi ang kompetisyong ito at may punto ba na maaari pa itong humantong sa open conflict o may limitasyon ang mga hakbang ng magkabilang bansa. Ang arm race sa Pacific ay unti-unting umiigting at nagiging isa sa pinakadelikadong aspeto ng kasalukuyang tensyon sa rehiyon. Ang mga hypersonic missiles, drone swarms, advanced naval vessels at iba pang cutting-edge military systems ay patuloy na dinidevelop at dinideploy ng parehong panig. Ang US ay umaasa sa matibay na alliance network at integrated military coordination upang mapanatili ang kanilang strategic edge, habang ang China ay nakatuon sa bilis at dami ng modernization ng kanilang puwersa upang makasabay at makalaban sa potensyal na banta. Parehong panig ang nagsasabing ang kanilang hakbang ay purely defensive, subalit sa realidad, pareho silang aktibong naghahanda sa posibilidad ng digmaan o malawakang komprontasyon. Sa ganitong sitwasyon, isang maliit na insidente, aksidente o maling kalkulasyon lamang ay maaring maging mitsa para sumabog ang krisis at ang buong rehiyon ay posibleng malubog sa kaguluhan na higit pa sa inaasahan.
Ngayon mga kapatid, ang pinakamalaking panganib sa plano ng US sa Pacific ay ang posibilidad ng miscalculation o maling pagtataya ng galaw ng kabilang panig. Kapag nagkamali ng basa ang isang bansa, mapa-Amerika man o China, maaari itong mauwi sa isang digmaang walang tunay na mananalo kundi parehong malulugi at matatalo. Ang Pacific ay masyadong mahalaga sa global economy dahil dito dumadaan ang malaking porsyento ng kalakalan, langis at mga supply chains na sumusuporta sa milyon-milyong negosyo at bansa. Isang malawakang labanan o krisis sa rehiyon ay magkakaroon ng domino effect sa buong mundo mula sa ekonomiya hanggang sa seguridad. Ngunit sa kabila ng mataas na panganib na ito, patuloy pa rin ang pagtulak ng parehong superpower sa kani-kanilang strategiya. Para sa kanila, ang pag-atras ay hindi opsyon. Ito ay tinuturing na kahinaan na maaring magdulot ng pagkawala ng kredibilidad at impluensya sa pandaigdigang entablado. Sa huli mga kapatid, ang plano ng US sa Pacific ay hindi lamang tungkol sa China o sa kompetisyon ng kanilang superpower. Ito ay higit pa rito. Ito ay tungkol sa pagpapanatili at pagpapalakas ng umiiral na world order na matagal ng pinamumunuan ng kanluran, partikular ng Amerika. Para sa China, ang world order na ito ay hindi patas at pumapabor lamang sa interes ng kanluran na naglilimita sa kanilang ambisyon at impluensya sa rehiyon. Kaya't ang banggaan ng dalawang magkasalungat na pananaw ay tila hindi may iwasan sapagkat parehong naniniwala ang bawat isa na tama at makatarungan ang kanilang aksyon. Habang tumitindi ang kompetisyon, ang tensyon sa rehiyon ay patuloy na lumalakas. Sa gitna ng ganitong dinamika, ang mas maliliit na bansa sa Asia Pacific ang kadalasang pinakanalalagay sa alanganin sapagkat sila ang una at pinakadirektang naapektuhan sa bawat galaw ng parehong superpower. Kaya't ang tanong ngayon, pipigilan ba ng plano ng US sa Pacific ang posibleng digmaan o sa halip lalo lamang itong ilalapit sa puntong delikado? Para sa China, malinaw na ang estratehiyang ito ay isang seryosong banta na kinakatakutan at hindi basta-basta palalampasin. Ang Pacific ay unti-unti nang nagiging sentro ng bagong pandaigdigang tunggalian kung saan bawat hakbang, drill at deployment ay may malaking epekto sa balanse ng kapangyarihan. At habang patuloy ang pagpapalakas ng militar, pagbuo ng alyansa at teknolohikal na paghahanda ng magkabilang panig, unti-unting lumalapit ang mundo sa isang kritikal na sandali. Isang sandali na maaring magtakda kung mananatili ang kapayapaan sa rehiyon o tuloy ang lilipad ang unang bala na magpapasimula ng mas malawak at hindi kontroladong komprontasyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?